Dominant Protector. Credit to the author. 3281-3290. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi na kailangang mag-alala ni Terence tungkol kay Miss Cheryl. Siya ang pinuno ng Dark Palace ngayon, at mayroon siyang tunay na kapangyarihan. Ibang-iba siya sa mga Wendy noong una. Sino ang maglalakas loob na gumawa ng gulo para sa kanya? Malinaw din ang katayuan ni Yasi, ang tagapagmana ng nagninangas na bundok. Kahit na hindi siya lihim na inaalagaan ni House York, nasa kanya pa rin ang pangalan ng nagninangas na bundok, at walang maglalakas loob na hawakan siya kung ipinakita ito ni House York. Si Melissa, sa kabilang banda, ay walang anumang mana o katayuan, ngunit siya pa rin ang kasintahang polong walang maglalakas loob na hawakan siya kasama si Harry, ang elder ng Sky Elixir Sect, sa paligid. Basta maayos ang mga babaeng nakatira sa villa, ayos lang. Tungkol naman sa iba pang mga batang babae na kamag-anak ni Terence ngunit hindi nakatira sa kanya, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Ang mga tao mula sa sinaunang daigdig ay hindi gaanong walang ingat. Ang mga karaniwang noble house ay hindi gaanong, ngunit ang mga sinaunang marangal na bahay at mga sekta ay hindi hilahin sila pababa ng walang dahilan. Ngayong nakapagdesisyon na siya, nagpa siya si Terence na manatili sa Island X ng ilang araw upang makapagpahinga. Ang mga pagsasaalang-alang ni Terence ay hindi mali. Nang malaman ni Ancestor Charlie na ang pang-araw-araw at araw-araw na Celestial Master ng sekta na si Chadrick ay nakapasok sa Sky Class Late Phase Peak upang ipaghiganti ang kanyang junior, Celestial Master na si Anton, labis siyang natuwa. Biyenan, ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sektang ito ay talagang kakaibang sekta. Ang pagkamuhi ay maaaring magpapataas ng bilis ng paglilinang. Ito ay talagang kakaiba. Naguguluhan si Harry. Ganyan ang sekta nila, pero kung paano nila nililinang iyon ay walang kinalaman sa atin. Walang kwenta para malaman natin ang heart cultivation chant nila, kaya dapat pagtuunan natin ng pansin ang pag-aaral nito. Si Elder Charlie ay hindi interesado sa ibang mga sekta na sining. Ito ay dahil sa kakaibang sining ng practitioner. Kahit na alam nila ang sining ng iba, hindi nila ito ma-practice. Hindi nila alam ang mga pangunahing punto at nag-practice ng walang patnubay. Kahit na tinalikuran nila ang kanilang kasalukuyang sining at nagsimulang muli, maaaring hindi sila magtagumpay at maaaring mapunta pa sa chi deviation. Ito ang dahilan kung bakit walang nag-aral ng sining ni Terence. Ano ang silbi ng pagsasaliksik dito kung ito ay walang silbi? Oo. Kung gayon, dapat ba nating ilabas ang balita ngayon at ipaalam sa pamilya Dorian, sa Black Horse Gang, at sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta? Tumango si Harry at nagtanong. Oo, oras na. Ang ninuno ng Charlie ay tumango bilang pagsang-ayon. Wala talagang lakas si Terence, at hinabol siya na parang ligaw na aso ng Overseas Practitioner Association sa ibang bansa. Ang mga talagang pumatay sa Sky Class Late Phase Peak at Sky Class Peak Late Phase Masters ay ang tatlong matandang ninuno ng Blood-clad Yellow Spring Sect. Sa isang iglap, ang buong sinaunang mundo ay nagkagulo. Gayunpaman, dahil ang balitang ito ay inilabas ng 5 elemento ng sekta, ang mga sinaunang sektang ito ay hindi nag-alinlangan dito. Pagkatapos ng lahat, ang 5 elemento na sekta ay isang mataas at makapangyarihang pag-iral sa sinaunang mundo. Hindi sila makapagsalita ng hindi nag-iisip, at hindi na kailangang magsalita sila ng hindi nag-iisip. At saka, for such matters, as long as may connection siya sa ibang bansa, makumpirma niya ito. Alin sa mga sinaunang sektang ito ang walang personal na kaibigan sa Overseas Cultivators Association? Kung tutuusin, ang Overseas Cultivators Association ay paminsan-minsan ay may mga cultivator na dumarating upang lumahok sa mga aktibidad tulad ng mga pagsubok at auction. Siyempre, karamihan sa mga sinaunang sekta ay nabigla nang marinig nila ang balitang ito, ngunit may ilan din na nagalit at nag-aalala. Natural, ang mga nagalit ay ang mga sekta na ang mga tao ay namatay noon. Sa sandaling ito, pangalawa lang ang galit nila kay Terence, ngunit kinasusuklaman nila ang Yellow Spring Sect hanggang sa nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Hindi ba't ang iyong nakasuot ng dugong dilaw na sekta sa tagsibol ay minamaliit ang iba pang mga sinaunang sekta?
Pinatay nyo lang ang mga practitioner namin mula sa ibang sinaunang sekta, lumalabag iyon sa mga patakaran. Ganyan ka ba talaga ka-overbearing? Akala ba nila invincible sila dahil lang sa dalawa silang Paragon expert? Kahit na ang isang makapangyarihang pag-iral tulad ng 5 elemento na sekta ay hindi kasing lakas ng loob mo, tama ba? Dahil nasa ibang bansa pa si Terence, gagamitin ko ang mga lumang ninuno ng iyong sekta bilang mga sakripisyo. Tulad ng para kay Terence, maaari nilang alisin siya pagkatapos pangalagaan ang dugong-dugo na Yellow Spring Sect. Ang mga sinaunang sekta na ito ay alam ng lahat na si Terence ay tiyak na nakaisip ng ilang mga kondisyon na hindi kayang tanggihan ng mga dilaw na sekta ng tagsibol na nabalot ng dugo. Gayunpaman, anuman ang mga kondisyon, ang ilang mga lumang ninuno ng Yellow Spring Sect ay patay na. Wala nang maaasahan si Terence. Gayunpaman, kahit na hindi niya mapatay ang 3 matandang ninuno ng nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect, kailangan niyang patayin ang pinakamahina na matandang ninuno at gawin ang sekta na umubo ng isang tumpok ng mga benepisyo upang mapawi ang galit ng mga sekta na ito. Sa pagkakataong ito, ang ilang mga sinaunang sekta na hindi talaga bumubuo ng mga alyansa ay sa wakas ay nakaupo ng magkasama. Ang mga taong dumalo sa pulong na ito ay ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta, ang sinaunang pamilyang Dorian, ang sinaunang pamilyang Feng, at ang Black Horse. Siyempre, si Orland ay isang bystander lamang, pumapasok na may mababang profile. Dumating lamang siya upang magbigay ng payo at kumpirmahin na si Terence ay talagang walang ganoong uri ng lakas. Orland, sigurado ka bang nawala ng lakas si Terence? Malamig na pinandilatan ni Vladimir si Orland. Kung hindi dahil sa paghikayat ni Orland sa kanyang anak, hindi sana maraming magkakasunod na tao ang mawawala sa pamilyang Feng. Ngunit, kung iisipin, hindi inakala ng pamilya Dorian na ang isang maliit na Terence ay magdudulot ng labis na kaguluhan. Tama, matandang Master Dorian. Nagtanim ako ng especially iya sa tabi ni Zyrene, at ang especially iyang ito ang namamahala sa impormasyon ni Terence. Tumango si Orland ng may katiyakan. Tama, matandang Master Dorian. Nagtanim ako ng especially iya sa tabi ni Zyrene, at ang especially iya na ito ang namamahala sa impormasyon ni Terence. Tumango si Orland ng may katiyakan. Ngunit isang bagay ang sigurado ay hindi nawala ng lakas si Terence. Hindi siya malakas sa simula. Ang mga tsismis sa labas ay dilaw-dilaw ang lahat. Kaya, hanggat lipulin natin ang dugong dilaw na sekta ng tagsibol, o pigilan sila, maaari nating patayin si Terence. Tumango si Vladimir at nagtanong. Tama. Marahil, mayroon tayong kakayahan na pilitin ang nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect na ipagkanulo tayo. Ang pagpayag sa kanila na patayin si Terence ay ang pinakaligtas na paraan upang makamit ang layunin na patayin siya gamit ang isang hiniram na kutsilyo. Patuloy na tumango si Orland. Magandang ideya iyon. Matapos marinig ito ni Vladimir, pumayag siya. Pagkatapos, lumingon siya sa pinuno ng Black Horse Guild, si Bogart, at sinabing, Guild Leader Chen, ano sa palagay mo? Iniisip ko rin na ito ay isang magandang paraan. Dahan daw ang sabi ni Bogart. 3,282. Maaaring mayroon tayong 4 na Sky-class late phase peak masters, ngunit ang dakilang elder ng ating Black Horse ay laging nakahiwalay, hindi lumalabas para magtanong tungkol sa kahit ano. Medyo mahirap asahan na lalabas siya. I'll try my best to convince him. Gayunpaman, kahit na ang 4 na Sky-class late phase peak masters ay maaaring walang kumpiyansa na patayin ang 3 matandang ninuno. Pagkatapos ng lahat, ang 3 ninuno na ito ay hindi mahina, at nabubuhay sila sa gilid ng kanilang mga talam sa buong taon. Wala kaming gaanong karanasan sa pakikipaglaban gaya nila. Tama, sumasang-ayon ako sa pananaw ni President Barlow. Sa tingin ko kailangan lang nating patayin ang malagim na matandang master at pilitin ang mga nakasuot ng dugo at Yellow Spring Old Masters na sumuko, sabi ng makalangit na paggalang na si Chadrick. Papatayin nila si Terence at gagawin nating pagkakaibigan ang puot. Ito ang pinakamahusay na paraan. Sumasang-ayon ako, nagmamadaling sabi ni Vladimir. Siya ang pinakamahina sa kanila. Bagamat malapit na siya sa lakas ng Great Perfection, hindi pa siya.
Kaya naman, kung papatayin nila ang tatlong matandang ninuno ng dilaw na sekta ng tagsibol na nakasuot ng dugo, ang dalawang grupo ay kailangang lumaban hanggang kamatayan. Kung ganoon, siya at ang malagim na matandang ninuno ang magiging pinakamahinang pag-iral at silang dalawa ang magiging unang mga biktima ng sakripisyo. Hindi ito ang gusto niyang makita. Gayunpaman, magiging madali para sa kanila na patayin ang malagim na patriarka at pilitin ang nakasuot ng dugo na patriarch at ancestor netherworld na sumuko. Sa panahong iyon, ang magkabilang panig ay uupo at makipag-ayos ng hindi nag-aaway. Okay, napagpasyahan namin ito. Papatayin namin na papatayin ang Grizzly na ninuno at pilitin ang iba pang dalawa na isumite. Sa ganoong paraan, makamit natin ang aming layunin. Sa sandaling ito, ang pinakaiginagalang na patriarch ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta, si Patriarch Keegan, ay nagsalita. Ito rin ang pagtatapos ng pulong, isang matatag na desisyon. Pagkatapos ay maghanda na tayo. Pupunta tayo sa punong tanggapan ng dilaw na sekta ng tagsibol na nakasuot ng dugo bukas at hanapin ang tatlong matandang ninuno. Sabi ni President Barlow. Napagpasyahan na ang misyon para sa unang yugto ng pagdiriwang ng paghihiganti. Siyempre, kung ang sekta ay pumayag na patayin si Terence sa kabilang direksyon, ang mga taong ito ay makakaligtas sa kanilang sarili sa gulo, at ang ikalawang pagpupulong ay kanselahin. Gayunpaman, kasabay ng pagkaalam ng mga taong ito tungkol kay Terence, nalaman din ng tatlong matandang ninuno ng Yellow Spring Sect ang tungkol kay Terence na hinahabol ng Overseas Cultivators Association. Elder na duguan, Elder Netherworld, iyan ang nangyari. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Mabilis na sinabi ng malagim na ninuno sa kanilang dalawa ang impormasyong nakuha ng intelligence team. Nasa ibang bansa ngayon si Terence, pero natatakot ako na baka pagbalik niya ay may madugong bagyo, di ba? Akala niya may malaking problema. At saka, hindi lang niya problema ngayon. Gusto ko rin naman sigurong maghiganti sa atin ang mga sekta na nawalan ng mga tao, di ba? Ang mga ninuno ng tagsibol na nakasuot ng dugo at dilaw na tagsibol ay napasimangot sa mga salita ng malagim na ninuno. Oo, ang mga bagay ay naging ganito. Hindi nila akalain na ang isang paglalakbay ni Terence sa ibang bansa ay magdudulot ng labis na kaguluhan. Susundan sana nila siya kung alam nila. Noong mga panahong iyon, naisip ng tatlong ninuno na mahihirapan silang mag-abroad sa kanilang mga pagkakakilanlan, kaya hindi sila sumama kay Terence. At saka, tinutulungan lang ni Terence sina Zyrene at Sheena sa kanilang negosyo sa ibang bansa. Hindi nila akalain na may dadami pang problema. Gayunpaman, huli na para magsisi ngayon. Naiisip lang nila kung paano haharapin ang paparating na bagyo. Blood Robe, bakit hindi mo tawagan si Master at hingin ang kanyang opinyon? Sa kung paano umunlad ang mga bagay-bagay, hindi na ito ang panahon para tayong tatlo para magdesisyon. Sabi ng matandang ninuno Yellow Spring pagkatapos ng sandaling katahimikan. Tama. Sa kasinong tatawag? Tumango ang ninunong may damit na dugo bilang pagsang-ayon. Ang dilim pa. Dati, laging madilim. Old Ancestor Yellow Spring said after some thought. Hindi tumanggi ang malagim na matanda. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang contact number na iniwan ni Donovan para sa kanila. Guro, ako po ito. Medyo malagim ako mula sa nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect. Magalang na sabi ng malagim na matandang ninuno pagkatapos makonekta ang tawag. Oh, grabe, anong problema? Kinuha ni Old Linford. May malaking bagay sigurong nangyari simula nang makipag-ugnayan sa kanya ang matanda. Ganito. Walang itinago ang malagim na elder at sinabi niya kay Donovan ang lahat ng detalye. Guro, hindi namin alam kung ano ang gagawin ngayon. Natatakot ako na hindi na namin mapoprotektahan ang Little Master. Kahit na hindi namin maprotektahan ang sarili namin. I see. Wait for my call. I'll give you an answer in 10 minutes. Mahinahong sabi ni Old Linford na para bang hindi siya naapektuhan ng bagay na ito. Sige, sige. Nagmamadaling sabi ng malagim na ninuno. Binaba ni Old Linford ang telepono at hindi nagtagal. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi kasing relaxed ang kanyang tono. Kumunat ang noo niya at nagdial ng isa pang numero. Old Mo? It's me?
Tawag ni Old Linford sa matandang kaibigan niyang Owen. Anong problema, matandang kaibigan? Tanong ni Owen. Terence. Magkakaroon ba ng gulo sa malapit na hinaharap? Tanong ni Old Tatlo. Anong nangyari? Tanong ni Owen. Ganito. Maikling ikinwento ni Old Linford kay Owen ang nangyari. Titingnan ko. Sabi ni Owen. Hindi nagmamadali si Old Linford. Alam niyang may kinakalkula si Owen. Maya-maya, sabi ni Owen, oo, pero hindi dead end. Maaari ba niyang lutisin ito sa kanyang sarili? Nakahinga ng maluwag ang tanong ni Old Linford. Baka kaya mo, baka hindi mo kaya, Owen sighed. I can't interfere with what's happening now. I'm only as strong as his opponent. Hindi ka pa rin nakakalusot. Tahimik na tanong ni Old Linford. Sa tingin mo ba ay madaling makalusot sa makalangit na daw? Sa tingin mo ba lahat ay kasing liko mo? Sabi ni Owen na may mapait na ngiti. Malalagay ba sa panganib ang buhay ni Terence? Naisip ito ni Old Linford at nagtanong. Nakatakda na ang kanyang kinabukasan mula nang pumunta siya sa Starfield at tinanggap ang misyon na iyon, ito ay naitakda na sa bato. Hindi nakasagot ng diretso si Owen. Alam ko. Nakahinga ng maluwag si Old Linford matapos marinig iyon. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinawagan muli ng matandang Linford ang malagim na matanda. Wala siyang masyadong sinabi, mahina lang, halika hanapin mo ako sa West Star Village. 3,283. Para mahanap ka. Sige, pupunta na kami ngayon. Natigilan sandali ang nakakatakot na master, ngunit naintindihan niya kaagad ang ibig sabihin ni Donovan. Kung may gustong manakit sa kanila, walang maglalakas loob na gumawa ng kahit ano kasama si Donovan sa paligid. Kinailangan nilang tanggapin ang pagkawala sa katahimikan kahit na ayaw nila. Hindi na nagsalita pa si Donovan at ibinaba ang tawag. Ipinabot ng malagim na patriarch ang mga salita ni matandang Linford sa patriarch na nakasuot ng dugo at nakatatandang Yellow Spring. Blood Rod Elder Netherworld, kasama ang master sa paligid, walang duda na makakaligtas tayo sa kalamidad na ito. Gayunpaman, para hindi maapektuhan ang ating sekta, iminumungkahi ko na kumilos tayo sa isang mataas na profile na paraan at ipahayag na pupunta tayo sa West Star Village. Sa ganitong paraan, ang mga tao mula sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta, ang pamilyang Black Horse, ay hahanapin tayo sa West Horse Association. Iminungkahi ng malagim na ninuno. Magandang mungkahi iyan. Tumango ang matanda na may damit na may dugo bilang pagsang-ayon. Kung gayon ay umalis na tayo ngayon. Umalis ang 3 dakilang ninuno gaya ng sinabi sa kanila. Gayunpaman, bago sila umalis, bagamat hindi nila masasabing ipinakalat na nila ang balita sa lahat, nagtungo pa rin sila sa nayon ng West Star Mountain na may napakalaking kinang. Ang aksyon na ito ay nahulog sa mga tainga ng araw-araw at araw-araw na sekta at ang iba pang 2 pamilya na handang maghayganti sa kanila. Ang mga pamilya at sekta na ito ay muling nagtipon. Sa pagkakataong ito, napagdesisyonan nilang magsama-sama sa Bloodclad Yellow Spring Sect. Gayunpaman, bago sila umalis, nakatanggap sila ng isang balita na medyo natigilan sa kanila. Ang 3 matandang ninuno ng Bloodclad Yellow Spring Sect ay talagang pumunta sa West Star Mountain Village. Anong klaseng lugar iyon? Heavenly Venerate Pure Yang, ang iyong pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay napakaraming kaalaman. Alam mo ba kung anong uri ng lugar ito? Tanong ng Pangulo ng Black Horse Guild na si Bogart. Hindi ko alam, pero hindi pwedeng malaking lugar. Gaano kaya kalaki ang isang nayon? Huwag na nating isipin kung ano ang lugar na ito sa ngayon. Dapat nating alamin kung ano ang ginagawa doon ng 3 matandang ninuno ng sekta ng dugong Netherworld. Umiling ang makalangit na kagalang-galang na si Chadrick. Sa tingin ko, baka alam nilang gagantay tayo sa kanila, kaya sinadya nilang humanap ng tagwan ng Diyos. Ito ang tanging hula na naiisip niya. Kung tutuusin, ang 3 matandang ninuno ng Bloodclad Yellow Spring Sect ay nagpunta sa isang lugar na hindi pa narinig ng sinuman. Medyo kakaiba na bigla silang gumalaw.
Lalo na ngayon, ang tatlong matandang ninuno ng sekta ay tiyak na nakatanggap ng balita na ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta, ang pamilyang Dorian, at ang Black Horse Association ay magsasama-sama para harapin sila. Pwede naman. Ano sa tingin mo, Patriarch Keegan? Tumango ang Heavenly Venerate na si Chadrick. Maaaring isang respetadong figure si Keegan, ngunit palagi siyang nag-iisa at walang anumang lihim na motibo. Napaisip siya at hindi na nagsalita sa huli. Nilinggan niya si Leandro at tahimik na nagtanong, Mr. Zong, ano sa palagay mo? Nagpa siya si Leandro na lumahok sa planong paghihiganti upang sanayin ang sarili. Una, nagkaroon siya ng matinding sama ng loob kay Terence, at pangalawa, kumain siya ng hindi mabilang na mga kayamanan at elixir, at ang kanyang lakas ay sa wakas ay umabot sa Earth Class late phase peak. Isang hakbang na lang ang layo niya sa Sky Class, at kailangan niya ng pagkakataon para makalusot. Ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay may mga chi gathering pills, ngunit si Leandro ay isang taong gustong pumasok sa Sky Class. Tiyak na hindi siya umiinom ng chi gathering pill ng ganoon kadali. Gayunpaman, hindi pa mailantad ang pagkakakilanlan ni Leandro. Tanging ang mga panloob na alagad ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ang nakakaalam tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Sa publiko, isa lamang siyang military advisor sa Keegan Master. Siyempre, naiintindihan na nirerespeto siya ng Keegan Master ng kaunti. Noong nakaraan, maraming mga emperador ang gumagalang sa tagapayo ng militar, at ang mga sinaunang sekta na sumunod sa sinaunang kagandahang asal ay natural na hindi ito kakaiba, kaya hindi ito pumukaw ng hinala ng iba. I think we've made a mistake, sabi ni Leandro, mahinahon at seryoso ang boses niya. Kailangan ba nating malaman kung ano ang ginagawa ng tatlong matandang ninuno ng Blood-clad Yellow Spring Sect? Bakit kailangan niyang malaman? Wala namang kinalaman sa atin ang ginagawa nila, ang layunin natin ay mahanap sila, patayin, o tanggapin ang pagkatalo. Malaki ang mundo, at bukod sa Sky Class Island, saan pa tayo pupunta? Si Mr. Zong ay talagang isang mahusay na talento. Sumang-ayon si Celestial Master Chadrick sa mga salita ni Leandro, ngunit hindi siya ganoon kaliwanagan. Siya ay alagad ni Leandro, kung kaya't hindi niya nakalimutang purihin ng kaunti ang kanyang amo. Para naman kay Vladimir at Bogart, hindi nila akalain na ganoon pala kababalaghan ang mga salita ni Leandro, ngunit sumang-ayon sila sa kanya. Ang kanilang layunin ay upang ayusin ang iskor sa tatlong matandang ninuno ng dugong dilaw na sekta ng Tagsibol, kaya sino ang nagmamalasakit sa kanilang ginagawa sa West Star Village. Sa pag-iisip nito, tumango si Vladimir, Mr. Tama si Zong. Mag-impake na tayo at maghanda para umalis. Kaya naman, ang revenge team na binubuo ng mga taong ito ay sumunod sa direksyon ng navigator at tumungo sa West Star Mountain Village. Gayunpaman, nang sila ay umalis, ang Patriarch na puno ng dugo at ang iba pang dalawa ay nakarating na sa nayon ng West Star Mountain. Para sa Sky Class Late Phase Peak at Peak Sky Class Masters, hindi nagtagal at nakarating sila sa village sa paglalakad. Sa bakuran, nakilala ng matanda na nakasuot ng dugo, ang elder sa Netherworld, at ang baliw na toro na elder sa kanilang Panginoon, si Donovan, na pareho nilang iginagalang at kinatatakutan. Binabati ni Winter, Netherworld, Vincent, si Master. Ang tatlong lubos na iginagalang na patriarka ng sinaunang antas ay binabati na ngayon si Donovan ng may paggalang na parang mga bata. Nandito na pala kayo. Tumingin si Donovan sa tatlong tao sa kanyang harapan at tumango. Guru, ang subordinate na ito ay nabigo sa kanyang gawain. Hindi lamang ako ay hindi nakatulong sa munting Panginoon, ngunit nagdala din ako ng malaking problema sa munting Panginoon. Ngayon, tayong tatlo ay hindi man lang maprotektahan ang ating mga sarili. Ang nakakatakot na ninuno ay may mapait na ekspresyon habang siya ay maingat na humingi ng tawad. Kinawayway ni Donovan ang kanyang kamay nang walang pakialam. Wala siyang nakuhang malinaw na sagot mula kay Owen, ngunit alam niyang walang problema si Terence. Dapat kaya niyang ipasa ito. At kaya, hindi na sinisi ni Donovan silang tatlo. Kahit anong mangyari, maganda ang intensyon nila.
Kung hindi sila tumulong, hindi mareresolba ni Terence ang krisis ng ganoon kadali. Masasabing ito ang kalooban ng langit, o kontrolado ni Owen ang lahat. 3,284. Kaya, sinabi ni Donovan sa kanila, sige, huwag na nating pag-usapan ito. Hindi ka pa kumakain, tama. Tara, ililibre ko kayo ng alak sa snack bar ni Balowang. Matagal na tayong hindi kumakain ng karne. Ang mga salita ng matandang Linford ay nagpatahimik sa tatlong matandang ninuno. Pumunta sa isang maliit na restoran upang kumain ng karne. Kailangan bang maging napakalungkot ni Donovan? Isa siyang Heavenly Path expert, ngunit talagang nahulog siya sa punto kung saan kailangan niyang pumunta sa isang snack bar para kumain. Ito ay simpleng hindi maisip. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na magsabi ng kahit ano. Sa ganang kanila, ang matandang Linford ay hindi pumunta at kumuha ng pera dahil gusto niyang sanayin si Terence. No need, no need. We'll treat you to a meal, Master, nagmamadaling sabi ng malagim na patriarka. Ang maliit na halagang ito ay wala sa ating sekta. Ang malagim na patriarka ay hindi naglagay ng anumang pagkukunwari. Katotohanan ang sinabi niya. Ang dilaw na sekta ng tagsibol na nakasuot ng dugo ay isang assassin organization sa mundo ng cultivation. Marami silang pera. Bahagyang ngumiti si Donovan at hindi nahiya. Noong si Lil, Terence ay isang assassin sa organisasyon ng kanyang amo, kumita siya ng malaking pera para sa akin, ngunit naibigay ko ito sa mga orphanage at mahihirap na lugar sa kabundukan. Tama si Master, mag-donate din tayo. Ang malagim na ninuno ay isang matalinong tao at mabilis na nagsabi, hindi nakakagulat na ang Little Master ay palaging tumutulong sa pagkaulila ng Starfield. Lahat ng ito ay dahil sa iyong pagtuturo. Malalim kaming naimpluwensyahan mo. Pagbalik namin, ibibigay namin ang lahat ng ekstrang pondo ng Bloodclad Yellow Spring Sect sa Starfield Orphanage. Hindi na kailangan iyon. Umiling si Donovan, hindi madali para sa inyo na kumita ng pera. Okay lang mag-donate ng kaunti, pero ayos lang kung i-donate mo lahat. Sariling negosyo ito ni Terence, hindi tayo dapat makialam. Totoo yan, totoo yan. Tama si Master, kapag masyado tayong nakikialam, hindi niya makukuha ang karanasan. Nagmamadaling sabi ng malagim na ninuno. Habang nag-uusap silang apat, pumunta sila sa kainan at grocery store na binuksan ni Balowang, ang village head ng West Star Mountain Village. Ito rin ang nag-iisang tindahan sa nayo ng West Star Mountain. Dr. Linford, ano ang gusto mong bilhin? Donovan. Masiglang tanong ng biyudang si Wang nang makita niyang pumasok si Donovan. Si Donovan ay isang sikat na miracle doctor sa mga kalapit na nayon, kaya't iginagalang siya ng mga taong ito. Nako, wala akong bibilhin. May mga dadating na kaibigan. Ipagluto mo kami ng mga ulam at kaunting inumin natin. Sinabi ni matandang Linford sa balo na si Wang. Sige, manatili tayo sa mga lumang patakaran. Alam ni Widow Wang kung ano ang gustong kainin ni Donovan. Hindi madalas pumunta rito si Donovan, ngunit maaari siyang pumunta minsan sa isang buwan. Lalo na kapag wala si Terence sa bahay, mas madalas dumating si Donovan. Walang magluluto kapag wala si Terence sa bahay, at si Donovan ay kailangang pumunta dito ng ilang beses sa isang buwan upang matugunan ang kanyang pananabik. Oo naman, bigyan mo ako ng 4 na bote ng Ergoto. Tumango si Donovan. Okay. Medyo uso si Widow Wang, at marunong siyang magsalita ng English. Ang tatlong ninuno ay pawang mga magsasaka, kaya natural na napakataas ng kanilang pagpapaubaya sa alkohol. Kahit na ang Ergoto ay may mataas na nilalaman ng alkohol, ito ay talagang wala sa kanila. Sa lalong madaling panahon, ang alak at mga pinggan ay nakahain sa mesa. Totoo naman na kahit maliit lang ang snack bar, marami namang bagay. Mayroong isda at karne, kombinasyon ng karne at gulay, at walang kakulangan sa mga side dishes. Ito ay talagang isang magandang lugar. Guru, kaming tatlo ay nag-aalok sa iyo ng isang toast bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa aming buhay.
Sabay-sabay na tumayo ang tatlong patriarka at kinuha ang unang tasa ng alak na may malaking paggalang. Walang pagpipilian si Donovan kundi itaas ang kanyang baso bilang pagsang-ayon. Si Widowang naman ay hindi masyadong pinansin ang usapan. Si Donovan ay isang doktor, kaya normal para sa kanya na iligtas ang kanilang mga buhay. Sa nakikita niya, pinakitunguhan sila ni Donovan, at inimbitahan nila siya sa piging upang ipahayag ang kanilang pasasalamat. Kaya naman, espesyal din siyang nag-order ng ilang ulam. Dahil hindi binabayaran ito ni Donovan at may gumagamot, dapat niyang samantalahin ang pagkakataong magbenta ng higit pa. Kailan siya maghihintay? Nakita ni Donovan na may ilang beses na mas maraming pagkain kaysa karaniwan, ngunit hindi siya tumigil. Kung tutuusin, napakaraming tao ngayon, at si Donovan ay karaniwang umiiwas sa kanyang jeta para mag-abuloy sa mga mahihirap na bata. Ngayon ay ang nakakatakot na Grandmaster at ang dalawa pang pagkain, kaya kumain na lang siya ng kaunti at nasiyahan sa kanyang pagkain. Pagkatapos ng ilang toast, sa wakas ay mas nakilala nilang tatlo si Donovan. Habang pinapanood nila si Donovan na lumunok ng alak at kumakain ng karne, nahirapan silang iugnay ang hindi nakakapinsalang matandang ito sa walang awa na dalawahang halimaw ni Vajra na dumaan sa sinaunang antas noon. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba ay medyo masyadong malaki. Ang mabait na doktor ng nayon at ang nakakatakot na Demon King ay dalawang magkaibang tao. Siyempre, kahit kakaiba sila, hindi nila pinagdudahan ang kakayahan ni Donovan. Karamihan sa mga eksperto ay may kanya-kanyang gawi at ugali. Gayunpaman, habang nagsasaya silang apat sa kanilang pagkain, isang grupo ng mga hindi inanyayahang bisita ang dumating sa nayon ng West Star Mountain. Young man, give me 5 cat eyes of sticky cake. I'll also ask around kung may mga matatandang lalaki na katulad ng kasuotan na pumunta sa village nyo dati. Tanong ni Vladimir. Ang mga sinaunang magsasaka na tulad niya ay karaniwang nagsusuot ng mahabang damit na mas retro. Bagamat uso ang pamilya Dorian, pipili pa rin si Vladimir ng mahabang damit kapag dumalo siya sa mahahalagang kaganapan. Ang binata na tinanong ay isang street vendor sa West Star Mountain Village. Nang makitang may negosyo, natural na masigasig niyang sinabi, sige. May tatlong matandang lalaki na kapareho mo ang suot. Magkasama ba kayo? Habang nagsasalita ang binata, mahusay niyang tinitimbang ang malagkit na cake at iniabot kay Vladimir. Oo, sabay tayo. Nauna silang dumating. Hindi masyadong maganda ang signal ng cellphone sa village nyo, kaya hindi natin sila makontak. Can you tell me where they are? Casual na kumuha si Vladimir ng $100 at iniabot ito sa binata, sinabing. Hindi na kailangan pang hanapin, ang natitira ay maaaring gamitin bilang bayad sa daan. Siyempre, kung hahanapin nila ang bawat bahay, mahahanap din nila ang mga ito, ngunit iyon ay madaling alertuhan ang kaaway. Kung ang tatlong ninuno ay gustong magtago, hindi nila ito mahahanap. Higit pa rito, medyo hindi makatwiran para sa sinaunang mundo na makialam sa secular na mundo ng lantaran. Kaya naman, pinili ni Vladimir ang pinakamaginhawang paraan para magtanong. Talaga? Salamat talaga. Masayang kinuha ng binata ang pera at itinuro ang direksyon ng punong nayon. Galing kayo sa isang malaking lungsod, tama? Mayaman talaga kayo. Kararating lang nila at nasa kainan na sila ng balo. Nako, salamat binata. Hehe, taga city talaga kami at pumunta dito para maglaro. Nakangiting sabi ni Vladimir. Sa sandaling ito, siya ay tulad ng isang mabait na matanda. Hindi makikita ng mga ordinaryong tao ang panganib sa kanya. 3,285. Then you guys go ahead, magtitinda ako ng malagkit na cake. Masayang itinulak ng binata ang kariton at umalis. Hinintay ni Vladimir na makaalis ang binata bago casual na naghagis ng isang piraso ng malagkit na cake sa kanyang bibig. Pagkatapos ay ipinamahagi niya ang mga bag sa iba. Medyo nagutom din siya, kaya habang ninunguyan niya ang malagkit na cake, tinanong niya, ano sa tingin mo ang ginagawa nilang tatlo? Nagpunta sila para kumain kaagad pagdating nila. Pumunta ka ba dito sa baog na nayon para lang kumain?
Hindi naman kakaiba para sa kanya na mag-isip ng ganito. Ang unang impresyon nila nang dumating sila sa nayo ng West Star Mountain ay walang kapantay. Mahirap para sa kanila na isipin kung ano ang ginagawa ng tatlong matandang ninuno ng dilaw na sekta ng Tagsibol na nakasuot ng dugo sa isang liblib at atresadong lugar. Nandito kaya sila para siyasatin ang lupain at ilipat sa lugar na ito ang nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect. Isang sinaunang sekta lang ang pipili ng ganoong kalayuan, di ba? Maliban dyan, walang maisip si Vladimir ng pangalawang posibilidad. Who knows? Bagamat malayo ang lugar na ito, magandang lugar pa rin ito para bumuo ng isang sekta. Baka gusto ng Bloodclad Netherworld Sect na ilipat ang kanilang headquarters dito dahil marami silang na-offend na tao. Kinagat ni President Bogart ang malagkit na cake at sumimangot. Sino ang nagmamalasakit sa kanilang ginagawa? Tayo na lang at husayin ang punto sa kanila. Si Leandro naman ay medyo excited. Matagal na siyang patay, at matagal na siyang nabuhay na mag-uli, ngunit hindi siya umalis sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Ito ang kanyang unang pagkakataon na lumabas sa pugilistic na mundo, at hindi siya makapaghintay. Tama si Mr. Zong. Hindi tayo mga ood na nakakabasa ng isipan ng mga Bloodclad Yellow Spring Sect. Bakit natin dapat pakialaman ang mga ginagawa nila? Let's just go and settle the score with them. Agad na sabi ni Celestial Master Chadrick. Totoo naman. Tara na. Tumango si Vladimir. Sabay silang naglakad patungo sa balo ng punong nayon na siwang sa grocery store. Kumunat ang noo nila nang makita ang shabby store. Ang tatlong matandang ninuno ng dilaw na sekta ng Tagsibol na nakasuot ng dugo ay mga taong nakakita na sa mundo, ngunit sila ay talagang kumakain sa napakababang lugar. What the hell? Gayunpaman, naglakad pa rin sila papunta sa grocery store. Sa kanilang pagtataka, nakita nila ang tatlong patriarka ng sekta ng Tagsibol na nakasuot ng dugo sa isang hapagkainan sa hindi kalayuan. Gayunpaman, may isa pang tao na nakaupo sa tapat nila. Wala silang ideya kung ano ang ginagawa niya. Siyempre, wala silang pakialam. Sinong pakialam sa ginawa niya? Kung maglakas loob siyang makialam sa negosyo ng ibang tao, papatayin niya ang manok para bigyan ng babala ang mga unggoy. Mga boss, dito ba kayo bumili o kumain? Nang makita ng biyudang siwang ang isa pang alo ng mga taong nakadamit ng maayos, naisip niyang kasama sila ng matandang ninuno na Yellow Spring at naisip, talagang kikita ako ngayon. Nanguna ang presidente ng Dark Horse Society na si Bogart. Hindi niya pinansin ang baluwang. Sa kanyang mga mata, ang balo na siwang ay walang pinagkaiba sa isang langgam. Ang layunin niya rito ay patayin ang manok para bigyan ng babala ang mga unggoy. Gusto niyang patayin ang malagim na matandang ninuno at pilitin ang dalawa pang matandang ninuno na sumuko. Sa katunayan, mula sa isang personal na pananaw, ang pagkamuhi ng dilaw na Spring Sect na nakadamit ng dugo sa pangulo ng Black Horse Association na si Bogart ay hindi ang pinakadakila. Ang Grand Elder na namatay ay wala man lang sa mga mata ni Bogart. Ang taong iyon ay isang Sky-class late-phase Peakmaster mula sa mas lumang henerasyon, at kaya hindi niya inilagay si Bogart sa kanyang mga mata. Kahit na nakapasok si Bogart sa Sky-class late-phase Peak, walang pakialam ang lumang bagay na iyon. Sa totoo lang, hahayaan na lang niya ito noong mahina pa sila siya ang presidente, pagkatapos ng lahat, ngunit sa mundo ng pagsasanay, lakas ang lahat. Mabuti kung hindi pinansin ng kabilang partido ang kanyang mga utos, ngunit ngayong isa na siyang Sky-class late-phase Peak, problema kung ganoon pa rin ang ugali ng kabilang partido. Dahil dito, hindi mahalaga kung patay na ang tao. Sa pananaw ni Bogart, mas mabuting iligtas ang kanyang galit kung siya ay mamatay. Ngunit sa pananaw ng Black Horse Gang, hindi ito pareho. Ang taong ito ay Sky-class late-phase Peak, isang master sa full cultivation, ang haligi ng Black Horse Gang. Ang kanyang pagkamatay ay magkakaroon ng malaking epekto sa lakas ng Black Horse Gang. Siyempre, may isa pang punto, na ang taong pumatay sa Elder sa entablado ay mula sa Bloodclad Yellow Spring Sect.
Makatwirang sabihin na ang sekta ng dilaw na tagsibol na nakabalot sa dugo at hanggang ng Black Horse ay parehong sinaunang mga sekta na kumukuha ng pera ng mga tao upang malutas ang kanilang mga problema para sa kanila. Magkamukha ang dalawa, ngunit walang conflict sa kanilang negosyo. Sa makatuwid, palagi nilang pinahahalagahan ang isa't isa at lumayo sa landas ng isa't isa. Ngayong nilabag na ng blood-clad Yellow Spring Sect ang kanilang mga panuntunan, paanong hindi magagalit si Bogart? Sa makatuwid, kinailangan niyang patayin ang malagim na matanda gamit ang sarili niyang mga kamay ngayon para maibalik ang mukha ng Black Horse Gang. Kung hindi, siya ay naging pinuno para sa wala. Kayo, ano ba kayo? Napatingin si Widow Wang sa mga taong pumasok sa pinto na may malungkot na ekspresyon. Biglang nanginig ang puso niya. Hindi kaya nandito ang mga taong ito para kumain kundi para manggulo. Pero isa lang siyang maliit na tindahan sa isang mountain village. Wala siyang sinaktan kahit sino. Bakit kailangan niyang sirain ang sarili niyang lugar? Lumayo ka sa amin. Narito kami upang makakuha ng kahit na sa isang tao. Ito ay wala sa iyong negosyo. Malamig na tinitigan ni Vladimir ang balo na si Wang at sinabi sa isang dominanteng paraan. May hinahanap ka ba? Nagulat si Balo Wang. Maliban sa matandang Linford, naroon lamang ang 3 tao na nakasuot ng kapareho sa kanila. Nandito kaya sila para sa kanilang 3. Magulo talaga silang 3. Ayaw nilang kaladkarin si Dr. Linford dito. Kung may nangyari kay Dr. Linford, kanino pupunta ang mga pasyente sa mga nakapaligid na nayon? Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagkabalisa, ang mga taong ito ay malinaw na nandito na may masamang intensyon. Si Baluwang ay hindi nang ahas na magsalita pa. 2 beses lang siyang umubo bilang babala sa matandang Linford na mabilis na umalis. Ang mga taong ito ay maaaring tumakas kung gusto nila, ngunit maaari lamang niyang aminin na hindi siya pinalad na nawasak ang tindahan. Hahaha. Kinukuha ang pera ng mga tao para matulungan sila sa pag-alis ng mga sakuna. Si Bogart mula sa Black Horse Gang ay agad na natuwa. Sabi ko, mga Blood Robe, hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? Kami, ang Black Horse, ay nasa linyang ito ng trabaho, ngunit alam din namin ang aming sariling mga limitasyon. Alam natin kung anong pera ang maaari nating kikitain at kung ano ang hindi natin makukuha. Naglakas loob ka bang patayin ang Grand Elder ng Black Horse Gang natin? Sa palagay mo, napakahusay ba ng iyong nakasuot sa dugong Yellow Spring Sect? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin ito? Maaaring mayroon kang makapangyarihang taga-suporta. Winter, Yomi, Vincent, hindi mo inaasahan ito, di ba? Nagtago siya sa malayo, ngunit natagpuan pa rin namin siya. Ngumuso ang Heavenly Venerate na si Chadwick at tumingin sa nag-iisang mesa ng mga customer sa tindahan. Walang kwenta ang magtago. Nandito tayo ngayon para maghayganti sa mga namatay nating kapatid. Pinatay mo si Celestial Venerable Chunin, hindi ba? Ito ang aming panuntunan na kunin namin ang pera ng mga tao at tulungan silang malutas ang kanilang mga problema. Kung ang mga namatay ay may parehong ideya tulad mo, hindi na namin gagawin ito. Walang pakialam na sabi ng Patriarch na may dugo. Hahaha. Kinukuha ang pera ng mga tao para matulungan sila sa pag-alis ng mga sakuna. Si Bogart mula sa Black Horse Gang ay agad na natuwa. Sabi ko, mga Blood Robe, hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? Kami, ang Black Horse, ay nasa linyang ito ng trabaho, ngunit alam din namin ang aming sariling mga limitasyon. Alam natin kung anong pera ang maaari nating kikitain at kung ano ang hindi natin makukuha. Naglakas loob ka bang patayin ang Grand Elder ng Black Horse Gang natin? Sa palagay mo, napakahusay ba ng iyong nakasuot sa dugong Yellow Spring Sect? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin ito? Maaaring mayroon kang makapangyarihang taga-suporta. 3,286. Ang mga salita ni Bogart ay sinadya upang kutsain ang Patriarch na may damit na may dugo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, seryosong tumango ang Patriarch na nakasuot ng dugo sa kanyang ulo at sinabing, "Tama.
Malakas ang background at malakas ang backer ng aming blood-clad Yellow Spring sect. Ginagawa namin ito dahil hindi kami natatakot na maghiganti ang mga tao. Ga! Bahagyang natigilan si Bogart, pagkatapos ay tumawa pa ng malakas. Narinig ba ng lahat iyon? Sinabi ng tatlong matandang fogey na ito na mayroon silang backer at malakas na background. Ha 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 ha! Nabalitaan mo na ba na may makapangyarihang taga-suporta ang dilaw na sekta ng tagsibol na nakabalot sa dugo? Hindi, umiling lang si Vladimir. Nasaan ang mga kaibigan mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta? Isa ka sa pinakamatandang sinaunang sekta. Narinig mo na ba na may makapangyarihang taga-suporta ang dilaw na sekta ng tagsibol na nakasuot ng dugo? Lumingon si Bogart upang tingnan ang makalangit na purong araw at nagtanong. Hindi, umiling din ang Heavenly Venerate na si Chadrick. Haha, Blood Rod Elder, nakakatawa ka talaga. Sinusubukan mo pa rin kaming magsinungaling sa oras na ganito. Sa tingin mo ba maniniwala kami na makakalaban ni Terence ang isang taong mas mataas sa level namin sa pangalawang pagkakataon? Dahil may backer ka, hindi ka muna namin papatayin, pabirong sabi ni Bogart. Bibigyan ka namin ng isang pagkakataon upang makuha ang iyong backer. Tumawag sa kanya at kakausapin natin siya. Tingnan natin kung anong uri ng tulala ang maglakas loob siyang maging backer mo. Sige, sigurado. Seryosong tumango ang matanda na nakasuot ng dugo at hindi na nagsalita pa. Natigilan si Bogart nang marinig niya ang mga salita ng patriarch na puno ng dugo, ngunit mitiigang naghintay siya sa susunod na bahagi. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon na paghihintay, ang patriarka na nakasuot ng dugo ay hindi pa rin kumibo. Naiinip niyang tanong, nasaan ka? Ang iyong tagapagtaguyod. Bakit hindi ka gumagalaw? Malayo ito sa abot tanaw, ngunit ito ay nasa harap mismo ng iyong mga mata. Ang nakasuot ng dugo na elder ay gumawa ng isang pagpapakilala na kilos at itinuro ito kay Donovan. Sa sandaling ito, nakaupo si Donovan na nakatalikod sa mga tao, kaya ang mga taong ito ay matagal nang narito at ganap na hindi siya pinansin. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Bogart, at tumawa siya hanggang sa malagutan ng hininga. Hahaha, I say, are you guys serious? Nakahanap ka ng random village na lalaki at sinabihan akong backer mo siya. Don't tell me that this old farmer is your backer. Oo, ito si Mr. Dorian, ang amo sa likod ng mga eksena ng ating dugong dilaw na sekta ng tagsibol, sabi ng ninuno na nakasuot ng dugo sabay tango. Paf! Ubo. Halos humagalpak ng tawa si Bogart. Mr. Dorian. Don't tell me galing siya sa Dorian family. Narito ang ulo ng pamilya Dorian, si Vladimir. Naku, Dorian ang pangalan niya. Kung tungkol sa apelyido niya, hindi mo karapat-dapat malaman. Hindi pa kailanman ibinunyag ni Donovan sa publiko ang kanyang pangalan sa sinaunang mundo, kaya iilan lamang sa mga taong malapit sa kanya ang nakakaalam ng kanyang pangalan. Ganun ba? Mr. Dorian, mangyaring tumayo at ipakita sa amin kung ano ang kaya mong maging tagapagtaguyod ng dilaw na sekta ng tagsibol na nakasuot ng dugo. Dahil ikaw ang boss sa likod ng mga eksena, kailangan mong managot para dito. Hanggang ngayon, hindi pa rin naniniwala si Bogart na si Donovan ang backer at boss sa likod ng mga medikal na pag-aaral ng Yellow Spring sect. Simple lang ang dahilan. Sa kanyang palagay, ang matandang magsasaka na ito ay isa lamang scapegoat na natagpuan sa huling minuto ng dilaw na sekta ng tagsibol na nakasuot ng dugo. Marahil ay iniisip ng ninunong may dugo at ng iba pa na itulak ang lalaking ito palabas at patayin upang hindi sila maparusahan. Masyado nilang minamaliit ang kanilang katalinuhan. Sige, dahil gusto mo akong kausapin, kaya kakausapin kita. Bahagyang ngumiti si Donovan at tumayo mula sa kanyang upuan. Sa sandaling ito, nawala ang katamaran ni Donovan bilang isang naglalakbay na doktor sa bansa, at ang kapalit nito ay isang nangingibabaw at walang malasakit na hangin ng isang superior. Muling natawa si Bogart sa mapagpanggap na salita ng matandang Linford.
Sa likuran niya, ang grupo ng mga taong nagsama-sama ay karaniwang nag-iisip na ang matandang magsasaka ay isang scapegoat na natagpuan ng dugo-dugo na Yellow Spring sect, ngunit hindi alam ng matandang magsasaka na malapit na siyang mamatay. Tumayo si Donovan at dahan-daang tumalikod. Tinitigan niya ang mga taong pumunta sa grocery na may maningning na mga mata. May mga pamilyar na mukha dito, at mayroon ding mga pamilyar na mukha. Sa ilang sandali, napuno siya ng emosyon. Ikaw. Yuyo. Ikaw. Ang unang nakakilala kay Donovan ay si Leandro. Gayunpaman, hindi nakapagtataka. Paano niya makakalimutan ang taong minsang pumatay sa kanya sa isang suntok? Nakakatakot na alaala. Siya, ang Kwanglong Patriarch, isang sky-class late-phase peakful master, ay napatay sa isang suntok. Sino ang maniniwala sa kanya? Gayunpaman, ito ay talagang nangyari at umiral mahigit isang dekada na ang nakalipas. Ang lalaking nasa harap niya ay palaging bangungot ng Mad Dragon Patriarch sa mga taon niya sa libingan. Nabuhayan pa siya sa tulong ni Leandro, at ang lalaking ito ay isa sa mga taong pinakaayaw niyang makita sa buhay niya. Oo, ito ay masyadong tragic. Ayaw man laban ni Leandro ito ang pagkakaiba ng lakas, isang hindi madaanang bangin. Iba ito sa The Grudge between him and Terence. Sina Leandro at Terence ay magkaklase sa high school, at nagsimula sila sa parehong panimulang linya. Akala niya ay may kakayahan siyang ibagsak si Terence, ngunit ang lalaking ito sa harapan niya. Pakiramdam niya ay sayang ang 100 taon ng pagsasanay. Kahit na siya ay naging landas ng langit, hindi pa rin niya ito magagawang ibaba. Pagkatapos ng lahat, sinabi na ang taong ito ay isa ng makalangit na dalubhasa sa daw mahigit 10 taon na ang nakalilipas, o marahil ay mas malakas pa. Tumingin si Donovan kay Leandro, nalilito. Hindi niya kilala ang lalaking ito, ngunit nakita na niya ang mga tao sa paligid niya noon. Keegan, mahigit 10 taon na kitang hindi nakikita. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Donovan sa Keegan Grandmaster sa tabi ng Leandro. Ako. Napabuga ng malamig na pawis si Keegan Master. Nakilala rin niya kung sino ang nasa harapan niya. Hindi ba isa ito sa 2 Vajra Fiends? Paano siya nagpakita dito? Hindi ba siya nawala? Nagdala ba siya ng grupo ng mga tao para sumulong sa makalangit na daw? Gayunpaman, hindi alintana kung paano lumitaw si Donovan, si Keegan Grandmaster ay labis na natakot na siya ay nanginginig sa buong katawan. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na hindi sagutin ang tanong ni Donovan. Wala siyang choice kundi mag-isip ng mabilis. Bigla niyang nakita ang timba ng toyo sa grocery at tuwang-tuwa siya. Mabilis niyang sinabi, Mr. Dorian, nandito lang ako para maging isang bystander. Dahil doon, lumingon si Keegan para hanapin ang balo na si Wang. Sumigaw siya, Lady Boss, can you get me some toyo? Sigh, ang bilis kong kumain ng toyo. Mabilis itong nawala. 3,287. Ang reaksyon ng master ng Keegan ay nabigla sa lahat ng naroroon, at sa wakas ay pinahintulutan ng kanyang reaksyon si Vladimir at ang isa pang elder mula sa Black Horse Gang na nag-iisa sa buong paraan upang makilala si Donovan. Siyempre, hindi naman sa ayaw nilang kilalanin, pero hindi sila naglakas loob. Kung tutuusin, napakaraming katulad na tao sa mundong ito. Hindi nila gusto at hindi gusto ang taong nasa harap nila ay ang taong iyon. Kung ang taong nasa harap nila ay talagang taong iyon, kung gayon paano sila maghihiganti sa kanya bilang boss sa likod ng mga eksena ng dilaw na sekta ng tagsibol na nakasuot ng dugo. Buti na lang kung makakabalik sila. Itong munting kaibigan, kilala ba natin ang isa't isa? Tumingin si Donovan kay Leandro, nalilito. Maliban kay Leandro, Bogart mula sa Black Horse Gang, at Celestial Master Pyriang mula sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta, nakilala niya ang iba pa sa kanila. Nakilala niya silang lahat 12 taon na ang nakalilipas. Ay! Bumigay ang mga paa ni Leandro habang binibigkas niya ang salitang, ay, ng 3 beses. Naningkit ang kanyang mga mata nang bumagsak siya sa lupa, bumubula ang bibig. Nawalan siya ng malay. Natigilan si Donovan.
Hindi pa niya nakita ang batang ito, ngunit nawalan siya ng malay, na labis na ikinagulat ni Donovan. Lumabas tayo at mag-usap. Ayaw ibunyag ni Donovan ang kanyang pagkakakilanlan sa nayon, na hindi naaayon sa kanyang layunin na mamuhay ng hiwalay. Kaya naman, umalis na siya sa kainan nang hindi na naghihintay na may magsalita pa. Sumunod sa kanya palabas ang nakasuot ng dugo na Elder Netherworld, at Elder Grizzly Woods. Hindi natawa ang Keegan Master sa walang malay na Leandro. Kung tutuusin, namatay sa kamao ng lalaking ito ang kuya niyang Kwanglong Master. Likas na sa kanya ang matakot nang makita niyang muli ang lalaking nagpadala sa kanya sa langit. Pinulot ng Mad Dragon Patriarch ang Leandro at iniwan muna ang kainan. Ang Celestial Venerable Pyryang ay hindi pa nakakausap ni Donovan, ngunit nakita niya kung gaano kalupit ang lalaki mula sa malayo. Siya ay natakot sa labas ng kanyang talino at mabilis na sinundan ang baliw na Patriarch ng Toro. Ang natitira, si Vladimir at ang Elder ng Black Horse Gang, na nag-iisa, ay umalis din sa kainan. Gayunpaman, si Pangulong Bogart ng Black Horse Gang ay labis na nalilito sa sandaling ito. Ano ang mali sa mga taong ito? Bakit siya tumigil sa pagsasalita nang makita niya ang isang matandang magsasaka na nakatira lamang sa kabundukan? Maaari bang maging eksperto ang matandang magsasaka na ito? Ngunit, kahit na ang matandang magsasaka na ito ay Sky Class Late Phase Peak, hindi niya kailangang matakot ng ganito, di ba? Kasama ang matandang magsasaka na ito, ang sekta ay mayroon lamang 3 Sky Class Late Phase Peak Masters at 1 Sky Class Late Phase Peak Master. Sa kanyang panig, mayroon silang 4 na Sky Class Late Phase Peak Masters at 1 Sky Class Late Phase Peak Master, halata ang kalamangan. Gayunpaman, dahil umalis na ang lahat, maaari lamang dalhin ni Bogart ang kanyang mga pagdududa. Siya ang huling umalis sa grocery store, naiwan ng balo na si Wang, na nagbebenta ng isang bote ng toyo sa isang astronomical na presyo, upang panoorin ang grupo ng mga tao na umalis sa kalituhan. Nang bumili si Keegan Master ng isang bote ng toyo at bigyan siya ng 100 yuan, ang balo na si Wang ay natigilan ng mahabang panahon. Nang bumalik siya sa katinoan, umalis na ang mga taong ito. Naisip ni Widow Wang, ito ba ay isang palabas sa TV? Anong sekta? Anong sekta? Martial arts movie ba ito? Kung tutuusin, napakalayo ng mga bagay na ito para sa isang babaeng taga-bukid na tulad niya. Hindi niya akalain na totoo ang mga bagay na ito, kaya diretso niyang ibinato sa kanyang isipan. Sa nakikita niya, malamang na umaarte ang matandang si Linford. Kung hindi, paano niya nagawang masindak ang mga taong ito sa ilang salita lamang at tumahimik? Dapat ay naplano na ito ng maaga sa script. Kung hindi, paano magkakaroon ng ganoong kalaking kakayahan ang isang doktor sa nayon? Naisip niya kung paano niya naibenta ang isang bote ng toyo at iniisip kung magkakaroon ba siya ng pagkakataong lumabas sa kamera. Kung talagang may shot siya sa TV, sikat na siya. Sa pag-iisip nito, ang balo na si Wang ay nasiyahan sa kanyang sarili. Huminto siya ng kaunti habang itinatago niya ang 100 yuan. Siyempre, siya ay talagang ignorante. Wala man lang videographer dito, so how could it be a TV drama? Ngunit wala siyang gaanong karanasan, kaya paano niya malalaman ang tungkol sa mga bagay na ito? Kaya, tatanungin niya ang matandang Linford kung kailan ipapalabas ang TV sa susunod na makita niya siya. Nanguna si Donovan at mabilis na naglakad. Bagamat hindi siya isang cultivator, ang kanyang bilis ay hindi mabagal. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa West Star Mountain, hindi kalayuan sa tubig ng espiritong bukal. Pumunta rito si Donovan na may plano napakarami sa kanila, at sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya kayang ibagsak silang lahat, hindi hihigit sa 2 o 3. Ngunit pagkatapos noon, kailangan niyang uminom ng tubig sa bukal upang mapunan muli ang kanyang lakas, kung hindi, siya ay matulad kay Ergodan, napakahina. Sa oras na iyon, ilalantad niya ang kanyang kahinaan, kaya ang tubig sa bukal na ito ay ginamit upang iligtas ang kanyang buhay. Ito ay isang lugar na walang tao sa paligid. Kasama si Donovan dito, maaari lang siyang maging tapat.
Tumingin siya sa mga tao sa likuran niya at sinabing, ang tatlong matandang ninuno ng dilaw na sekta ng tagsibol na nakasuot ng dugo ay aking mga lingkod. Pumayag na ako sa mga kilos nila. Kung mayroon kang anumang mga opinyon, maaari mong sabihin sa akin. Sa oras na ito, sa wakas ay nagising si Leandro pagkatapos ng mahabang paglalakbay ng Keegan Grandmaster. Ngunit matapos marinig ang mga salita ni Donovan, halos mawalan siya ng ulirat. Mabilis niyang sinabi, walang mga pagtutol, walang mga pagtutol. Haha, paano tayo magkakaroon ng anumang mga pagtutol? Ang mga damit ng dugo, Netherworld, at malubha, lahat kayo ay mga lingkod ni Mr. Donovan. Kung gayon, maaari mo ba akong dalhin bilang iyong lingkod? Haha, maayos din ako sa. Wala akong planong kumuha ng kahit na sinong underlings. Tumingin si Donovan kay Leandro, ang kanyang mukha ay lumalagong weirder. Sino ang lalaking ito? Saan ito nanggaling? Ang mga salita ni Leandro ay narinig ng karamihan sa mga taong naroroon, at lahat sila ay sumang-ayon sa kanya. Hindi katakataka na ang mga taong ito ay nakakita ng kapangyarihan ni Donovan, ngunit may ilang mga tao na hindi nakakaalam kung sino si Donovan. Ito ang pinuno ng Black Horse, si Bogart. Noon, hindi siya ang pinuno ng Black Horse, kundi isang normal na elder sa isang misyon. Hindi siya natatakot kay Donovan, at kahit natakot si Leandro na gusto niya maging lingkod ni Donovan, isa lang siyang military advisor kay Bogart, isang normal na Earth class. Ito ay hindi nakakagulat na siya ay mahiyain. What's wrong with you guys? Sino itong matandang bagay na ito? Hindi ba tayo pumayag na sabay nating patayin ang malagim na ninuno? Nang makitang walang gumagalaw, si Bogart ay nababalisa. Ito. President Barlow, maaaring hindi mo kilala ang taong ito, ngunit maaari mong tanungin ang Grand Elder ng iyong Dark Horse Gang na nasa liblib. Dapat ay kilala niya siya. Awkward na sabi ng Keegan Master. 3,288. Siya ay natural na hindi maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos sa harap ni Donovan. Hindi ba niya nakita kung gaano kaitikot ang panganay na kuya? Naunawaan ni Keegan Grandmaster ang sitwasyon ni Leandro. Minsan na siyang namatay sa kamay ni Leandro, at ayaw na niyang mamatay muli. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi na niya magagamit ang lihim na pamamaraan upang mapanatili ang kanyang kaluluwa. Patay na talaga siya. Little Barlow, itong Senior Donovan ay isang enlightened master. Huwag magmadali. Sa daan, sa wakas ay ibinuko ng matanda na nasa closed-door cultivation ang kanyang bibig. Gayunpaman, sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, sinaway niya si Bogart. Ang maliit na Barlow, na ito ay ikinagalit ni Bogart okay lang kung noon, ngunit ngayong pareho na silang Sky-class late-phase peak masters, anong karapatan niyang samantalahin ang kanyang seniority? Lalo na sa harap ng mga tagalabas. Paano niya, ang Pangulo, ay natitiis? Kaya, huminga si Bogart nang hindi nag-iisip. Ano ang nangyayari sa inyo? I don't believe it kahit Sky-class late-phase peak siya, hindi naman tayo dapat matakot ng ganito diba? Kung hindi ka kikilos, gagawa ako ng hakbang at papatayin ko muna ang matandang ito. Mula sa pananaw ni Bogart, gaano man kalakas si Donovan, hindi siya maaaring maging mas malakas kaysa sa Sky-class late-phase peak, dahil isa na siyang nuclear bomb. Ang Sky-class master ay hindi sana umiral bago ang Sky-class island plan. At kaya, kahit na hindi niya matalo ang mga ito ay magiging draw sa karamihan. Ang Black Horse ay mahusay din sa pakikipaglaban, at iba sila sa mga Sky-class late-phase peak masters na walang gaanong karanasan sa pakikipaglaban. Lalong lumakas si Bogart sa pamamagitan ng aktwal na labanan, at kaya alam niya na magagawa niyang manig kahit na makipaglaban siya sa isang taong kapareho niya. Sa pag-iisip nito, napangiti si Bogart. Elder in seclusion, okay lang kung duwag ka, pero hindi lahat ay duwag gaya mo. Anong senior ang bumalik? Papatayin ko siya ngayon. Dahil doon, sumugod si Bogart. Sa kanyang opinyon, dahil si Donovan ang hadlang sa kanilang paraan ng pagpatay sa malagim na matanda, dapat nilang patayin o saktan muna ang taong ito. Siyempre, ang pangunahing layunin niya ay itatag ang kanyang kapangyarihan. Sa Black Horse Gang, kahit ang elder sa pag-iisa ay hindi siya sineseryoso.
Gusto niyang patunayan na siya ay mas malakas kaysa sa matanda sa pag-iisa. Ang iba ay hindi nang ahas na kumilos, ngunit siya, si Bogart, ang gumawa. Little Barlow, bumalik ka. Napatalo ng matanda sa gulat. Hindi niya akalain na magiging bulag si Bogart para pumunta at maghanap ng gulo kay Donovan. Hindi ba siya naghahanap ng kamatayan? Sinusubukan mo bang ipakita ang iyong kakayahan? Sa tingin mo ba lahat ng eksperto dito ay duwag? Kung hindi lang talaga siya hindi nila kayang talunin, sinong aamin ng pagkatalo? Ang lahat ay isang first class na dalubhasa, at hindi sila madaling sumuko. Ngunit ngayon, ito ay kakaiba. Hindi ba ito nararapat na pag-isipan? Kahit na hindi mo pa nakikilala si Donovan, dapat ay nakikita mo ng malinaw ang sitwasyon, tama ba? Gayunpaman, mas mabuti sana kung hindi niya siya tinawag na matanda sa pag-iisa. Sa sandaling ginawa niya, ito ay nagkaroon ng kabaligtaran na epekto. Isang hiya at galit ang bumalot mula sa kanyang tadyang patungo sa kanyang utak. Sinong mas bata? Sky class late face pick din ako. Si Bogart ay labis na nagalit, at mas sabik na patunayan ang kanyang kakayahan. Siya ay umungal at nagpatuloy sa pag-atake kay Donovan, hindi huminto. Sa halip, inilabas niya ang kanyang makalangit na sandata ang Silver Snake Sword. Ang ganitong uri ng armas ay madaling dalhin sa paligid, at ito ay kapaki-pakinabang din kapag pumatay ng mga tao. Ito ang ginawa ng Black Horse Gang, at kahit na hindi pa nakapatay si Bogart ng isang Sky-class late pick full master dati, kailangan pa rin niyang gamitin ito. Ngunit napatay din niya ang Sky-class late face pick noon. Ang matanda sa pag-iisa ay natakot sa kanyang talino. Hindi ba gusto nitong si Bogart ang kanyang buhay? Kahit ayaw niya sa buhay niya, ayaw niyang idamay ang Dark Horse Gang. Gusto silang pigilan ng matanda, ngunit ayaw niya ang dalawa ay Sky-class late face pick, at paano kung mali ang pagkakaintindi ni Donovan at pinatay siya habang sinusubukan niyang pigilan sila. Kaya't sa sandaling ito ng pag-aalinlangan, si Bogart ay nakasara na kay Donovan, at wala siyang magagawa. Klang! 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 Si Bogart ay gumawa ng kanyang hakbang. Ang Silver Snake Sword sa kanyang kamay ay parang makamandag na ahas, na humahampas sa leeg ni Donovan. Ang pagkuha ng ulo ng isang tao sa sandaling gumawa sila ng isang hakbang ay din ang estilo ng Black Horse Gang. Hindi sila nagpakita ng awa kapag sila ay gumawa ng isang hakbang, at hindi sila nagpakita ng awa kapag sila ay nagpakita ng awa. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, si Donovan ay nakatayo lang roon nang hindi umiiwas, na para bang hindi niya namalayan na ang Silver Snake Sword ay malapit ng kumitil sa kanyang buhay. Maaaring ito ay Donovan ay natakot sa kanyang talino. Sa sandaling lumabas ang kaisipang ito, agad itong tinanggihan ng lahat. Kung ang taong nasa harap nila ay ang parehong tao noon, tiyak na hindi siya matatakot na kalokohan sa maliit na eksenang ito. Ang tanging posibilidad ay walang pakialam si Donovan kay Bogart. Siyempre, natakot ang matanda, gayon din si Leandro at ang iba pa. Nagmura si Leandro sa kanyang puso. Si Bogart, ang hanggal na ibong ito, hindi ba niya sinusubukang patayin ang buong pamilya? Hindi mo ba alam na magkampi tayo ngayon? Crack! 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 Tulad ng bawat isa ay may sariling pag-iisip, ang Silver Serpent Sword ay nakipag-ugnayan na sa leeg ni Donovan, naglabas ng malutong na tunog. Ano? Walang makapaniwala. Hindi man lang sinubukan ni Donovan na umiwas at hinayaan ang Silver Snake Sword na dumapo sa kanyang leeg. Hindi ba ang panliligaw na ito ay kamatayan? Kahit na ang isang makalangit na dalubhasa sa landas ay hindi maaaring maging isang walang talo na Vajra, tama ba? Ang makalangit na sandata na ito, ang Silver Snake Flexible Sword, ay isang bejeweled na sandata na maaaring pumutol sa bakal na parang putik. Hindi kaya pupugutan ang ulo niya. Lalo na sa malutong na, bitek, na tunog na iyon, naisip ng lahat na ang ulo ni Donovan ay bumagsak na sa lupa. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, ang bitek na tunog na iyon ay hindi ang leeg ni Donovan na pinutol, ngunit ang Silver Serpent Sword ni Bogart. Nabali. Boom! Boom! Boom!
Tulad ng lahat ay nabigla, si Donovan sa wakas ay naghagis ng suntok. Isang simpleng suntok lang iyon, ngunit dama po ito sa dibdib ni Bogart nang may malakas na putok. Lumipad ang buong katawan ni Bogart. May malinaw na dent sa kanyang dibdib na nagpapakita ng hindi inaasahang lakas ng ordinaryong suntok ni Donovan. Lumipat na ang mga mata ni Bogart sa likod ng kanyang ulo noong nasa ere pa siya. Nang bumagsak ng mabigat ang katawan niya sa lupa sa di kalayuan, patay na siya. Ganap na katahimikan. Kahit na ang lahat ay handa na sa pag-iisip para sa biglaang pagliko ng mga kaganapan, sila ay labis na nabigla. Si Leandro, lalo na, ay humihingal na nakabuka ang bibig. Nanginginig siya, ganito siya namatay. Ang elder sa pag-iisa ay hindi man lang nagsuri sa mga pinsala ni Bogart. Una, hindi siya nang ahas na ipakita na may relasyon siya kay Bogart. Pangalawa, siguradong patay na si Bogart kahit hindi niya suriin. 3,289. Bagamat ang tatlong nakasuot ng dugo na matatanda ng Yellow Spring Sect ay nagulat din, sila rin ang pinaka-excited. Gaya ng inaasahan, si Donovan ay kasing lakas din ng dati, pinapatay ang isang Sky-class late phase pick sa isang suntok. Kaya't ang kakayahan ni Little Master Terrence na patayin ang lahat ng Master sa ilang segundo ay nagmula rito. Napakagaling. It's simply too awesome. Matapos ang takot, si Leandro ay napuno ng paghanga, isang paggalang na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay hindi na niya maaabot ang antas na ito sa kanyang buhay. At saka, noong araw at araw na sekta, ang kanyang pangalawang junior brother, Patriarch Crazy Leopard, ay hindi ikinahihiya na maging underlings ng Twin Fins ng Vajra Realm. Sa halip, ipinagmamalaki niya ito, na ikinainggit ng maraming iba pang sekta. Ngayon, medyo naiinggit si Leandro sa sekta ng tagsibol na nakasuot ng dugo. Hindi katakataka na sila ay napakalakas at nang-ahas na pumatay ng sinuman. Malakas ang backer nila. At kaya, sinamantala ni Leandro ang pagkakataon at nagsimulang magsaya, Senior Donovan, alam ba ng mga miyembro ng pamilya mo na napakakul mo? Hindi ko alam, umiling si Donovan. Leandro ay pinupuri si Donovan nang hindi nag-iisip, iniisip na siya ay talagang magaling dito. Hindi niya akalain na sasagutin siya ni Donovan. After a moment of surprise, he became excited. Haha, then I know. Senior Donovan, how about you also take in our everyday and everyday sect as your little brother? Parang ang blood-clad Yellow Spring Sect. Noon, sa sekta ko. Sa sekta ko, ang Wild Leopard Patriarch ay iyong nakababatang kapatid. Malalim ang relasyon namin. Makikita natin. Hinawakan ni Donovan ang kanyang kamay, hindi sanay sa sigasig ni Leandro. Maliit na kaibigan, ano ang iyong pangalan? Nagkita na ba tayo dati? Nako, Senior Donovan, nakalimutan kong magpakilala. Ako si Leandro, ang military advisor ng Everyday and Everyday Sect. Medyo influential ako, so I'm representing the Everyday and Everyday Sect, right, Keegan Master? Sabi ni Leandro habang nakatingin sa Keegan Master. Oo, si Mr. Zong ay isa sa mga gumagawa ng desisyon ng araw-araw at araw-araw na sekta. Tumango si Keegan. Maaaring Earth class lang ngayon si Leandro, pero big senior pa rin siya. Dati-rati ay malinaw pa rin sa kanilang isipan ang pangangalaga at paggalang sa kanila ng kanilang panganay na nakatatandang kapatid. Ang Raging Bull Patriarch at ang Raging Dragon Patriarch ay talagang nagkaroon ng napakalalim na relasyon. Kahit na ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay isang sekta ng demonyo, ang pabor na inutang nila ay mas mahalaga kaysa sa ilang malalaking sekta at pamilya. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng magandang relasyon ang Heavenly Venerate na si Chadwick at Heavenly Venerate Chunin. Leandro. Naisip ni Donovan na pamilyar ang pangalan. Huminto siya sandali, hindi ba ang lalaking ito ay si Terrence ang kaaway? Bakit siya pumunta dito para maging kapatid niya? Ito ay talagang isang maliit na katawa-tawa. Oo, Senior Donovan, tawagin mo lang akong maliit na Leandro. Sabi ni Leandro. Sige, mamaya na lang natin pag-usapan ang ibang bagay.
Kayo, sino pa ba ang gustong makaganti sa akin? Tumingin si Donovan sa iba. Ha, paano naging posible iyon? Nakakagulat na nagsalita ang elder in seclusion, Senior Donovan. Si Bogart ay maaaring ang pinuno ng Black Horse, ngunit ang kanyang mga aksyon ay nagsasalita para sa kanyang sarili. Wala itong kinalaman sa akin. Ngayong patay na siya, ako na ang namamahala, at ang aking mga iniisip ay katulad ni Leandro. Nakikita mo, hindi ka maaaring magmaneho ng isang tupa, bakit hindi mo kami mangguna sa iyong dalawa? Mahirap mabuhay ng walang taga-suporta, at hindi ka maaaring maging matigas kapag wala ka. Kamusta naman kayo? Hindi tumugon si Donovan sa matanda. Sa halip, lumingon siya kay Vladimir. Bagamat hindi kumbinsido si Vladimir, di siya nang ahas na magsabi ng kahit ano sa sandaling ito. Gayunpaman, hindi siya yumuko ng napakababa upang hayaan siyang maging kampon niya. Pagkatapos ng lahat, bukod sa mga matatanda ng pamilyang Dorian na namatay, ang kanyang sariling apo, si Baron, ay namatay sa mga kamay ng mga disipulo ng pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay kung sasali siya sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Kung bakit gusto pa rin ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta na maging kampon ni Donovan matapos na patayin ng Celestial Master na si Purine at ng Bloodclad Yellow Spring Sect, malamang ay dahil hindi sila magkadugo. Higit pa rito, ang namamahala sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay si Leandro, hindi Celestial Master Puriyang. Sa sekta, ang Panginoon ng isang tao ang pinakamahalaga. Gaano man kalapit ang relasyon ng isang tao sa kanilang amo, maaari nilang ipagkanulo ang kanilang amo. Ito ay isang tuntunin sa sekta na dapat sundin ng makalangit na purong yang. Dito nagtatapos ang sama ng loob sa pagitan ng pamilya Dorian at ng Bloodclad Yellow Spring Sect. Salamat sa pagligtas sa buhay ko, Senior Donovan. Kukunin ko ang aking iwan muna. Vladimir cupped ang kanyang mga kamao at dahan-daang sinabi. Kumunat ang noo ni Leandro sa sinabi ni Vladimir. So, sinasabi mo na kahit ayos ka sa Yellow Spring Sect, may sama ka pa rin sa naipaw natin. Matanda, gawin mo ang lahat ng gusto mo. Sige at mamatay ka. Ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay hindi natatakot sa iyo ngayon, ngunit kapag si Donovan ay naging boss namin, mas mababawasan ang takot namin sa iyo. Maaari ka naming patayin anumang oras. Ngunit sinabi pa rin ni Leandro sa kakaibang tono, talagang hindi ka mamamatay kung hindi mo hahanapin ang kamatayan. May mga taong gustong manligaw ng kamatayan. Medyo naasar si Vladimir sa mga salita ni Leandro, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman sa harap ni Linford Dong. Ano ang hinihingal mo? Sabi ko, nasaan ang tanggang Bogart na iyon? Gusto nating lahat na kilalanin siya bilang boss natin, pero hindi. Hindi ba't nililigawan lang niya si kamatayan? Ang mga salita ni Leandro ay nagpapahiwatig ng isang bagay si Vladimir ay hindi siya tinatawag na boss, kung tutuusin. Hindi ba pinagalitan lang siya ni Leandro? Ikaw. Galit na galit si Vladimir, ngunit. Nang maisip niya ang pagkamatay ng kanyang apo, kailangan niyang maghiganti. Sige, kung wala nang iba, please umalis ka na. Ramdam ni Donovan ang kanyang tibay. Kung papatayin niya ang isa pa, tiyak na magpapakita siya ng mga palatandaan ng kahinaan. Masama kung makita ng iba. At saka, hindi hihilingin ni Vladimir na patayin siya, kaya nagpatuloy siya. Kasalukuyan akong naninirahan sa pag-iisa. Sana ay ilihim ng lahat ang anumang balita tungkol sa akin, o kung hindi. Hindi sinabi ni Donovan kung ano ang mangyayari, ngunit lahat ng naruroon ay nanginginig sa takot. Ang kay Donovan kung hindi ay maaaring mapunta kay Bogart. Huwag kang mag-alala, boss, siguradong sikreto natin ito. Si Leandro ang unang sumagot. Nasabi ko na noon, wala akong planong kumuha ng mga underlings. Pero may successor ako, malamig na sabi ni Donovan. Kung may pagkakataon sa hinaharap, ipapakilala kita sa kanya. Pwede kang maging underling niya. Sige, sige, sige. Tuwang-tuwa si Leandro sino ang nagmamalasakit kung siya ang kahalili ni Donovan o ang kanyang sarili.
Napakalakas ni Donovan, kaya hindi rin maaaring maging mahina ang kanyang pag-alalay. Kung gayon, huwag mong kalimutan. Big Boss. 3,270. Hindi na mapakali si Donovan na makipagtalo kay Leandro. Kinawayan niya ang kamay, senyales na umalis na ang lahat. Nang makitang pinabayaan na sila ni Donovan, nagmamadaling umalis ang lahat sa nayon, naiwan lamang ang matanda na nakasuot ng dugo, ang elder sa Netherworld, at ang malagim na elder. Medyo nauuhaw ako, iinom ako ng tubig, gusto nyo rin. Casual na naglakad si Donovan patungo sa Spirit Spring, pagkatapos ay sumalok ng isang mangkok ng tubig at inilagay ito sa kanyang bibig. Hindi kami iinom. Ang tatlong patriarka ay nakainom lang ng alak at hindi nauuhaw. At saka, paano sila makakainom ng spring water na random na natagpuan nila sa kabundukan? Kahit na naramdaman nilang hindi sila sasaktan ni Donovan, hindi magandang sumakit ang tiyan sa sobrang pag-inom. Hindi siya pinilit ni Donovan. Uminom siya ng tubig at naghanda na umalis sa bundok. Bumalik tayo at uminom pa tayo. Sige. Ang tatlong dakilang ninuno ay tumango bilang pagsang-ayon. Kinuha ng matanda ang katawan ni Bogart at nagpaalam sa Keegan, Vladimir, at sa iba pa na nagmamadaling umalis. Wala na siyang iniisip na paghihiganti, medyo nanghihinayang siya na ang Black Horse Association ang nagdulot ng kaguluhang ito. Dalawang Sky-class late phase peak masters ang namatay, na ginawang isang mid-tier na sinaunang sekta ang Black Horse Association mula sa isang top-tier na sinaunang sekta. Bago ito ay isang pagkakamali sa misyon. Kapag ikaw ay nasa isang misyon, kailangan mong maging handa para sa kamatayan. Imposibleng lahat ay mapatay mo. Maaari ka ring patayin ng iba. Si Bogart, sa kabilang banda, ay ganap na naghahanap ng kanyang sariling kamatayan. Ilang beses na niya itong tinawagan, ngunit hindi niya pa rin maintindihan ang sitwasyon. Sino kaya ang masisisi niya? Bagamat ang elder sa pag-iisa ay nasa pag-iisa sa buong taon, wala siyang pagpipilian kundi ang lumabas at pangasiwaan ang Black Horse Gang sa pagkakataong ito. Hindi bababasa, kailangan niyang maghintay hanggang sa mapangalagaan ang susunod na kahalili bago niya maipagpatuloy ang kanyang pag-iisa. Para naman kay Vladimir, pagkaalis ng matanda, tiningnan niya ang mga tao mula sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta, umiling, at mabilis na umalis. Bagamat napuno siya ng puot, alam niyang hindi pa ngayon ang oras para makipag-away sa Keegan Patriarch at sa iba pa. Idiot. Dumura si Leandro habang pinagmamasdan si Vladimir na umalis, napakagandang pagkakataon na humanap ng backer at hindi mo alam kung paano ito hahawakan. Nabulag ka talaga ng puot. Minsan na akong binugbog hanggang mamatay, ngunit wala akong ganoong kalalim na galit sa iyo. Eldest senior brother, ang ganitong uri ng tao ay hindi nagkakahalaga ng galit. Gaya nga ng sinabi mo, nililigawan lang niya si kamatayan. Kung hindi niya niligawan si kamatayan, hindi siya mamamatay. Tumango si Keegan Grandmaster bilang pagsang-ayon. Pakiramdam niya ay uso at makatwiran ang mga salita ng kanyang panganay na nakatatandang kapatid pagkatapos ng kanyang muling pagsilang. Master, Keegan Grandmaster, ano ang dapat nating gawin ngayon? Maingat na tanong ng makalangit na kagalang-galang na si Chadrick. Kahit na siya ay nasa Sky-class late phase peak, maingat pa rin siya sa harap ng dalawang ninuno. Hindi siya nang ahas na lumampas sa kanyang mga hangganan. Bumalik na tayo sa sekta. Sabi ni Leandro sabay wagayway ng kamay. Kung gayon, paano ang kay Terence? Maingat na tanong ng makalangit na kagalang-galang na si Chadrick. We'll see. Let's wait and see kung ano ang employment rule sa pagitan ng Bloodclad Yellow Spring Sect at Terence. Kung gusto ng sekta na makialam, wala talaga tayong magandang ideya. Sabi ni Leandro na sumasakit ang ulo. Tama ka, Master. Isantabi muna natin ito, tumango si Chadrick ng langit. Ang Revenge Festival na ikinagulat ng buong sinaunang antas ay natapos sa banayad na paraan. Ang lahat ng mga taong sangkot ay nanatiling tahimik at hindi binanggit ang resulta ng paghihiganti. Gayunpaman, hindi mahirap sabihin na ang mga miyembro ng Revenge Festival ay hindi nakamit ang kanilang layunin mula sa katotohanan na ang dugo
Ang nakasuot ng Yellow Spring Sect ay hindi nasaktan. Gayunpaman, kung ano ang nangyari at kung ano ang tunay na resulta, ang mga taong sangkot ay nanatiling tikom ang kanilang mga bibig. Ang mga tagalabas ay walang paraan upang malaman. Mahuhulaan lang nila na hindi pushover ang blood-clad Yellow Spring Sect. Hindi nila pinapayagan ang iba na baguhin ang kanilang paraan ng paggawa ng mga bagay. Sa ganitong paraan, tumaas din ang reputasyon ng dilaw na sekta ng tagsibol na nakasuot ng dugo sa sinaunang mundo. Kahit papaano sa susunod na ilang taon, lalawak ang distansya sa pagitan ng blood-clad Yellow Spring Sect at ng Black Horse Gang. Ang unang iisipin ng mga magsasaka kapag kumuha sila ng mga assassin ay ang blood-clad Yellow Spring Sect, hindi ang Black Horse Gang. Siyempre, ang Black Horse Gang ay pumasok din sa isang panahon ng pahinga. Maliban sa ilang maliliit na misyon, huminto sila sa paggawa ng malalaking misyon. Anumang misyon na may kinalaman sa Earth Class at mas mataas ay tatanggihan kaagad, kahit na ang target ay isang Sky Class early phase, kahit na ang mga tumuntong lang sa Sky Class. Ito ay sapat na upang ipakita kung gaano kababa ang profile ng Black Horse Gang. Bagamat hindi pa rin alam ng lahat kung ano ang nangyari, walang ganoong bagay na hindi tinatabla ng pader sa mundo. Ang pagkamatay ng pinuno ng Black Horse Gang, si Bogart, ay kumalat sa sinaunang antas. Hindi nila alam kung paano siya namatay, ngunit tiyak na may kinalaman ito sa planong paghihiganti. Sa ganitong paraan, ang mga taong ito ay tumingin sa nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect sa ibang liwanag. Sa loob ng ilang panahon, ang reputasyon ng dilaw na Spring Sect na nabalot ng dugo ay sumikat. Gayunpaman, kahit na ang ibang miyembro ng Revenge Conference, si Orlan, ay hindi alam ang susi nito. Walang nangahas na sabihin sa kanya ang totoo, at walang nangahas na banggitin ang bagay ni Donovan. Pagkatapos ibaba ang tawag, mahigpit na nakalock ang mga kilay ni Orland. Bago ito, nakipag-ugnayan na siya sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta at sa Black Horse Gang, ngunit wala ni isa sa kanila ang sumagot sa kanya. Sa halip, malamig nilang ibinaba ang telepono. Tungkol naman kay Vladimir, bagamat hindi siya malamig, hindi rin siya naging maganda ang ugali. Wala siyang binanggit na salita tungkol sa nangyari noon. Sinabi lang niya kay Orland na itigil na ang pag-iisip tungkol sa paggawa ng gulo para sa blood-clad Yellow Spring Sect. Kung ayaw mong tumingin, edi wag kang tumingin. Wala akong sama ng loob sa blood-clad Yellow Spring Sect. Malamig na tumikim si Orland. Ang kanyang pangunahing layunin ay ang makarating sa tuktok. Wala siyang pakialam sa pag-aaral ng medisina o kay Terence. Kaya naman, umiling siya at nagsimulang mag-isip ng planong haharapin sina Timothy at Salome sa susunod. Sa napakaraming bagay na nangyayari sa mundo ng pagsasanay, nakatanggap din si Terence ng tawag mula kay Sian. Sian, kamusta na? May balita na ba dyan? Mabilis na sinagot ni Terence ang tawag at nagtanong. Boss, may kumakalat na chismis sa sinaunang mundo na wala kang kakayahang patayin ang Sky Class Late Phase Peak at Full Phase Master sa ilang segundo. Hinahanap ka ng Overseas Practitioner Association Overseas. Mabilis na sabi ni Sian. Ano pa? Ang balita ni Sian ay hindi lumabas sa inaasahan ni Terence. Nahulaan na niya ito. Pagkatapos ng lahat, binalak na niyang gawin ito nang ibalik ni Sheena ang balita. Dagdag pa, hindi ito itatago ng Overseas Cultivators Association para sa kanya. Gayun din. Ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, ang Black Horse Association, ang sinaunang pamilyang Dorian, at ang sinaunang pamilyang Fane ay nagsanib puwersa upang magdaos ng isang pagpupulong sa paghihiganti. Gusto nilang i-target ka at ang blood-clad Yellow Spring Sect. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.